Kasado na at nakalatag na ang lahat ng mga paghahanda para sa gagawing traslasyon bukas. Bumuo ng Incident Management Team at binubuo ito ng MDRMO, Katarman Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Impulso Municipal Public Safety Office Katarman, kasama dito ang MENRO, RHU, PNP at Bureau of Fire. Kasado na ang lahat ng mga paghahanda kung saan inaasahan na dadagsayan ito bukas ng mga debuto, hindi lamang sa bayan ng Katarman o sa buong Northern Samar, ngunit inaasahan na dadagsayan ito mula din sa buong Rehiyon 8. Si Father Roy Biled mula sa Archdiocese of Manila ang magiging homilist bukas. Mula sa Katarman Cathedral ay magsisimula ang traslasyon sa alas 5 ng umaga at iikot ito sa buong Katarman papunta sa Dambana. Sa Diocesan Shrine of Nuestra Padre Jesus Nazareno, Santa Roque the Healer Parish, Kawayan, Katarman, Northern Samar. Alas 9 magsisimula ang Misa Pontifical at magkakaroon rin ng Misa sa hapon. Kung matatandaan, noong March 4, 2014 ay dinala sa Santa Roque the Healer Mission Center sa Kawayan, Katarman, Northern Samar ang opisyal na replika ng itim na Nazareno mula sa Catholic Church at noong January 9, 2015, ginawa ang unang traslasyon sa bayan ng Katarman. Mula sa Action Radio Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Nakapagtala ang Pangasinan Provincial Health Office o PHO ng 3,592 na kaso ng influenza sa taong 2023 na 66% na mas mataas kumpara sa 2,158 na kaso noong 2022. Ayon kay Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, ang Provincial Health Officer, mataas ang bilang ng mga kaso noong Setyembre hanggang Disyembre dahil sa malamig ang panahon base sa ulat ng PHO Epidemiology and Surveillance Unit. Ang pinakamataas na bilang na naitala noong Nobyembre na may 526 na kaso, karamihan sa mga ito ay sanggol at mga batang 9 na taong gulang pababa. Kabilang sa mga bayan at syudad na nasa ilalim ng PHO monitoring ay ang mga bayan ng Anda, Bayang Bangling, Gayen, Alamino City, Bulinaw, Binmalay, Bani, Malasiki at Mangaldan. Sa isang panayam sa Department of Health Center for Health Development sa Ilocos Region Medical Officer Dr. Will Bobes na ang pag-alis sa mandatory na paggamit ng face mask outdoors at ang movement restriction ang mga factors na nakikita nilang sanhi ng pagtaas ng influenza cases. Pinayuhan ni Dr. Bobes ang publiko na kung nakakaranas ng influenza-like symptoms tulad ng lagnat, ubo, sore throat, runny nose at pananakit ng katawan ay magpahinga lang at mag-isolate upang hindi na makahawa. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Bicol, aabot sa higit 8.2 milyon na pesos ang halaga ng pinaniwalaang Shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa kanilang kinasaga drug bypass operation sa barangay Mabulos sa Naga City pasado alas 9 ng umaga kahapon. Ayon kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang acting original director ng PNP Bicol, mga mula sa probinsya ng Laguna ang 3 tulak na naaresto na kinalalang sina alias Jamel, Sobranel at alias Carlo. Nasamsam sa mga sospek ang nasa 12 pakete ng pinaniwalaang shabu na may bigat na abot naman sa 1.2 kilos at market value naman na abot sa 8,228,000 pesos. Nasa kustodiya na ngayon ng mga otoridad ang sospek o ang mga sospek na nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC Network News, Roel Saldico, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!